binasa ko na siya, bago siya. So, ano yung nandun? Actually, you can text her, wala. Wala. You can text him today. Para sabi na namin, so, 5,000 lang ang pamilya. Nilayo ng kansa, no? Pwede malayo. Actually, I was thinking go to Comics tomorrow, Tuesday. Wala nang problema kung isa alam na namin ko. Oo. Wala problema din. Kaso, simula pa lang, ako na, basa ko na. Alam ko sila talaga sa akin. Meron ko nun. Pero expect ko, mas matay. 5,000 lang talaga. Siya, pagkakaluwalin natin ng 3,000. Siya. And the rest of you, meron nangyari pa rin gano'n? May the rest, wala na. So talagang meron mga kasaway, no? Hindi mo maiwasan na. Pero the rest, wala namang problema. Galing na delivery. Wala naman. Sige, gusto ko kung sabi natin. Okay? Okay, gusto na ba kayo doon? Okay, para sa mga taga-Metro Manila, give you 24 hours. Okay, kung nag-deliver ang food cart and the products, I give you 24 hours to double check it. Okay, I want you to double check the quality, the quantity, the actual condition of the items, and the cost. I want you to double check it. Kapag may problema at may kulang, you call us immediately. Okay, for example, sir, kulang po yung products ko, but be honest. Be honest, ha? Mamaya sabihin nyo sa amin, kulang, hindi pala kulang. Reminders, pagkain ang binibenta. Baka sumakit ng dyan ang customer niya. Okay, sa mga taga-probinsya, I give you 48 hours. Okay, sa lahat ng mga taga-probinsya, pag na-deliver ang food cart nyo at ang products nyo, I give you 48 hours to double check it lahat. Okay, pag may problema, tawag agad kayo sa amin. Meron na si Jojo Estadilla. Jojo Estadilla ang pangalan niya sa loob. Bigyan namin sa inyo yung contact detail niya. Okay? Person. Estadilla, yes. Hindi siya lugar. Tapos, Jojo ang pangalan niya. Okay? Isa na eh. Morning po. Okay, so yung ganun po yun natin, ha? So, set up natin doon yun na with the supporting tower. Okay, I want you to also make a buffer. Gusto ko gumawa kayo ng buffer sa products. Okay, buffer is what? Okay, buffer, for example, ang product, mauubos siya ng 1 to 3 days. Okay, huwag niyong hintayin na maubos siya bago you make another order. Kasi wala kami on the spot delivery. Okay, for example, nag-order yun sa amin ng Lunes. Sir, order ako Lunes, deliver ko Lunes. No. Okay, for the Metro Manila, ang lead time namin for the Metro Manila will be 2 to 3 days. Okay, 2 to 3 days po sa mga taga-Metro Manila, and for the provinces will be 5 to 7 days. Pero ang schedule namin ng Cavite is every Tuesday and Friday. Deliver nyo, papuntang Cavite, basta may minimum order. PUC, ang option sa PUC, actually you can talk to PUC regarding the order. Pwede mo sila kausapin. Okay, so if you want to deliver the card sa PUC, kung pwede mo siyang kausapin, you have to make an order kay PUC of minimum order, then request PUC to get your food card in Manila. Okay, but yung freight charges, mag-usap na lang kayo kung i-charge kanya or not. Nasa sa kanya na yun. Okay? Yes. Okay, kailangan ko sige. Isa lang ang gumagawa niyan. Wala kami outsource. Oh, isa lang ang gumagawa niyan. Pero mata-outsource ka rin lahat. Yung product sa mga nagwagat ng kanya. Oo. Terminal to terminal. Kasi it's still the same eh. Pareho lang naman yan. Kaya lang may lead time tayo. Ano siya pinag-alang dito? May tatawag sa'yo kasi i-coordinate namin sa bus terminal eh. At ibigay namin yung contact ni kanya or pinatawagan naman na tayo ng mga kasama ko bago nila deliver. Sir, shipment natin ganitong oras darating niya ganito. Okay? So, this one is a general franchise information. Dito niyo makikita yung franchise operation, card releasing procedures, okay, product ordering procedure and guidelines, and the payment procedure. Dito po lahat yun. Okay, also, this one is the general contact information. The general contact information where you can see ang office hour namin is Monday to Saturday. Ang ordering session is 10 a.m. to 9 p.m. Ang admin office 1 p.m. to 9 p.m. Sales office will be 1 p.m. to 9 p.m. Okay? And this one is the contact person regarding the ordering. Pero mga taga Metro Manila, kung ayaw yung pa-deliver, pwede kayo mag-pick up anytime. Yes.
Yun nga po yung factory natin. Pwede rin po. Kung walang ano, kaya nga po I want you to make a buffer eh. Option kasi yan ganito. For example, nag-order kita kay PUC. Walang stock si PUC. Okay, you can make an order to Manila immediately. Okay, para terminal to terminal natin. Kung hindi na Actually, you will save time lang naman kung meron talaga si PUC. pero Then, may markup silang 5%. Kaya lang, may mga masahe din kayo parang save. Di ba? Talaga tayo, gusto pala ng pesos kung mag-piso tubo nila na markup. Oo, kung mag-piso lang. Yun yan, I want to make a buffer nga for that. Kasi minsan ang PUC natin sa work. Minsan ayaw nila mag-place ng order, especially the perishable goods, matapos silang siraan. That's why sometimes, pag nag-order ng mga franchisee, they place an order, for example, sige order ako, gagawin nila yung order sa Maynila. Oo, ganun eh, mga ba? Walang taking yung event. Pero hindi mga PUC talaga kami very consistent talaga. Sa may mga ano sa computer consistency, ano ko eh, ay, pamanat TCM, or yung pamilya pamanat TCM. Cooperative siya lang. Consistent. Okay, so if ever you're going to call us regarding the order, andito ang contact person natin, si Marian at si Merlin. Si Merlin ang tatawagan nyo regarding the order and also the contact detail and the email address. Okay, you can email your order to Merlin and also your name sa pinoypao_order@yahoo.com. Okay? And the contact person, ito pakitake note na lang, si Kuya Nito. Okay, si Kuya Nito po ang in charge when it comes to card and leasing. Okay? Si Sir Lito po ang tatanungin nyo regarding the card, the status of your food card. Okay? And this one is a franchise concern. Okay, the franchise concern, ito yung tatawagan nyo kami kung may problema kayo. Make suggestion, comment. Kung galit na kayo, reaction, violent reaction. Okay, kaya na. Kung nagigigil na kayo, dalawa lang ang tao sa franchise concern, you can call Roslyn. Okay? Pag may problema, tawagan nyo si Roslyn. Pag kumikita na kayo, tawagan nyo ako. Ako ang tatawagan. Ha? Sa kanya, bad feedback, sa akin good feedback. Okay? And this was a big advantage with our company. We have our own commissary. Commissary sa factory. Okay, sa mga taga-probinsya, kung mag-order kayo sa amin direct, you can call direct factory. Okay? So, factory po namin, number 389 Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Malapit lang naman kami sa mga funeral parlor. By the way, you can email your address. Pagka gusto nyo ako makakusap, you can email me at philbrand@customercare@gmail.com and you can contact me at 0929-150-0777. Okay? Nandito yun. Pwede nyo kami tawagan. So, nandito yung mga tao namin sa factory, si Cathy na si Merlisa, and also the contact detail na pwede sila tawagan. Sa mga taga-produce na nag-isa na kayo ng operation, pwede kayo mag-direct kay Cathy or kay Merlisa. Okay? Sila kasi ang sumasagot regarding the freight charges and also the delivery outside Metro Manila. Sila lahat talaga ayos doon. Kami dito ay naalitan namin mga taga-Metro Manila. Mapakipasa na. Okay, bita na ba kayo? Sige ma'am. Pagay mo lang. Cabinet. If you want to modify the food card, pwede naman siyang i-modify, ma'am. Kaya na po, kung gusto nyo, kung isang option kung gusto nyo sa amin or outside. Okay, for example, gusto mo na siya lagyan na kahoy, or you want to put a cabinet outside o sa labas, para may stock ng mga equipment, it's up to you. Solid food na? Solid wood. Kaya wala na? Wala na? Paano ko magpagkita? Sa plain lang. Ayan ang gagawin dito. So, ginagawa na yung nilagay ng solid wood din, pero didikit pa rin nila. Oo, didikit pa rin. Okay na yung customize na as long na hindi ko babago ang logo. Okay? Yan talaga. Okay na? Meron tayong SRD mamaya pa naman sa SRD. So, step by step tayo. I'm going to show you how to, I'm going to show you a sample inventory.
sample inventory. Okay, this is the way we inventory our products, but it's only my sample. If you have your own way to inventory your product, it's okay. Kung meron kayong sarili paraan na mag-inventory, it's okay. It's only my sample. Okay? So, for example, you have the items. We have the beginning inventory, the pack pieces, product sold, entry inventory, pack pieces, price of the product, amount, and the spoilage. When you say spoilage, ano ba yung spoilage? Ito yung mga natitira, sumusobra. Okay? For example, you have items in Siopaw, or the siomai. Yan. So, dalawa items. So, you have Siopaw bola-bola. Okay? You have the siomai pork. Okay? Sa isang Siopaw bola-bola, sa isang pack ng Siopaw bola-bola, meron kaming 6 na piraso. 6 pieces in 1 pack. Kung meron pa 2 pack ng Siopaw bola-bola, ilang pieces? 12. Okay? Siomai pork. Okay, remind us to everybody, only siomai pork lang po ang 30 pieces sa isang pack. Okay, 30 pieces siya sa isang pack. So kung meron pa 2 pack ng siomai pork, ilang pieces? 60. So this is inventory. Meron kang 12 pieces of siopaw, 60 pieces of siomai. Okay? So the price, the product sold, ito yung mga nabenta. Okay, product sold. For example, you sold 12 pieces siopaw. Okay, nabenta mo ang 12 siopaw mo. Okay, so 1 serving of siomai, how many? How many serving? 1 serving, first serving how many? 4 pieces, di ba? 5 pieces. 4 pieces. Okay, 4 pieces ang first serving po ng siomai. If you're going to solve 10 serving. Okay, 10 serving ang nabenta mo, ilang pieces? 40. So, ang nabenta mo is 40 pieces of siomai. Okay, 10 serving. As a first serving ng siomai, 4 pieces. Okay? So, the ending inventory, ilan pa ang siopaw mo? 0. Okay, ilan ang siomai? 20. So, you're going to have 20 siomai pa. Kasi 40 lang ang nabenta mo. Okay? So, the price of the products, for example, the price of the siopaw will be 23 pesos. Okay, ilan ang nabenta mong siopaw? 12. So, 23 times 12. So, 76 million ang sagot. Okay, now for the siomai, for example, the price of the siomai will be 28 pesos. Okay, the price of the siomai will be 28. How many serving ang nabenta nyo? Ilang serving? Okay, 10 serving. So, 20 times 10, 280. The total amount will be 556. Okay, pag ang hawak mong perang lumabas is 500, ang ibig sabihin lang ng short kayo. Okay, either pinang-yosi yun, pinang-bili ng alak, or what. Okay, 556 will be your total amount. This is a simple way we inventory our products. We have the spoilage. Ha? Meron ba tayong spoilage? Ilan ang spoilage yun? Okay. Leftover. This is going to be the spoilage, 20 siomai. How can we avoid the spoilage? Okay, paano ba natin may iwasan magkaroon ng spoilage? How can we avoid that? Sasaktan sa linya kung kakain niya araw-araw. Diba? Kung may sumabra, kain. Diba? Paano kung buntis kayo, kung labas na natin yung mukha? Okay? How can we avoid the spoilage? Paano ba natin magkaniwasan magkaroon ng spoilage? Ha? Ibenta. Kaya ka leftover na eh. Hindi na pwede ka natusan. Okay? How can we avoid that? Kasi based on our record po kasi, you people are very excited on your first day of operation. Totoo ba yan? Okay, on your first day of opening, excited kayo. So, ginagawa nyo, lagay lang kayo ng lagay. Okay, reminders to everybody, especially on your first day of opening. Okay, we can avoid the spoilage by minimizing your display. Konti-konti lang. Kasi especially on your first day of operation, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari. Hindi nyo po masasabi kung magiging blockbuster ba kayo. Ibig sabihin ng blockbuster, ubus lahat, sold out. Walang matitira or blockbuster. The blockbuster, blanco, zero, walang benta. Especially on the first day of operation. Kaya on your first day, konti-konti lang. Reminders to everybody, putting a display hindi paramihan.
kung hindi pagandahan. Okay? So on your first day opening, konti-konti lang ang pag-display to avoid the spoilage. Okay? Actually, you can invite us naman on your first day opening. Pwede nyo kami imbitahin kung gusto nyo. Okay, you can invite us naman on your first day opening. We can give grace on your business. Pwede kami magbigay ng comment and suggestion. Pero tatawagan nyo kami ahead of time. Okay? If ever you want to invite us on your first day opening, pwede kami pumunta sa area and we can give you a tarpaulin for the opening. Soon to open. Hindi, now open pa lang. Okay? And that's for free. Walang bayad. If ever you're going to invite us, walang bayad yun. Free. Okay? Starbucks lang kami nagkakaroon. Starbucks lang yan. Wala. Shopper's Best. Okay? Hindi, biro lang yan. Hindi, totoo. Pwede you can invite us. Pwede kami magbigay ng comment and suggestion on your first day opening. Okay? Pwede nyo kami tanongin kung okay na to. Okay mo na. We can give a suggestion. If you ever you want to maximize your area, pwede kami mag-guide. Okay? So, titignan natin sa presentation. So, bakit ito ba yung napaiwasan sa inyo magkaroon ng spoilage? For example, okay, you put a siopaw on the siomai. Okay, hindi naubos ang siopaw. Okay, hindi siya naubos na steam, pero hindi naubos. Ang siopaw, kahit kulubot, pwede ba yung ibenta kinabukasan? Okay? So, pag hindi siya naubos, you can put it back again in the freezer, then you can steam it again kinabukasan. Okay, pero ang siomai, once you steam a siomai at hindi naubos, it's very rare to sell for the very next day. Hindi na siya po pwedeng ibenta. Why? Because of its appearances. Okay, mag-iiba yung itsura niya at the same time mag-iiba ang lasa. Okay, paano kung may customer ka? Sabihin sa'yo, sir, bakit kahapon nasa mo siomai nyo? Bakit ngayon iba ang lasa? Ano sasabihin? Iba yung tinda? Sino tinda? Iba na? Kaya nang iba lasa, no? Okay? Ano sasabihin nyo if ever na gano'n? Sabi mo, sir? Natira yung kahapon. Okay? So hindi mo pwede sabihin nyo, masisira sa kusunod. Tira na pala, dinenda mo pa. Sabihin mo na lang na nito, sir, baka pumilagnat kayo, iba ang panlasa mo. Yeah, joke lang. Para maiwasan natin yung mga ganung mga bagay, we can avoid that. Pero pag pinrito nyo yun, hindi mo babago yung tsura. Mukha pa rin siyang prito. Diba? Discard yan. Kapag ito ng spoilage, yung fryer. Okay? So may tumawag sa akin isang araw dito. Sabi niya, Sir Nelson, bakit naman ko nagkaganon? I put my products, siopaw and siomai on the steamer. I steam it for almost 2 hours na. Okay? Na-oversteam na, nasira na yung dough, nasira na yung siomai, but still, malamig pa rin ang loob niya. Sabi ko, paano ko ba ginawa siya? Sabi niya, hindi ko alam sa buko, pero sinabi niya sa akin 2 hours na raw siya nag-iising, pero malamig pa rin yung loob. So, paano ginawa? Sabi ko, magkaganda na pa rin sa seminar. Hindi pa nga eh. Ganito pa nga sa akin. Hindi pa nga. Po kasi yan. Okay, pag nilabas natin sa freezer ng products, ang siopaw and siomai, you have to cook it for 1 to 2 hours. Okay, 1 to 2 hours po ang proper cooking ng products, especially the siopaw and siomai. Pag na-cook natin ng 1-2 oras, you put it on the steamer, 5 minutes of boiling. Steam yan. Okay? So, ang ginawa pa lang nila, nilabas sa freezer, dinila-diretso sa steamer. Hindi po pwede yan. So, you have to tow it for 1 to 2 hours before you put them on the steamer. Okay? 5 minutes of boiling, touch them. Steam yan. Okay? So, ganun po ginagawa. Iba naman pag nag-i-steam, pag nag-tow. Now, kapag naglabas kayo ng product at nag-tow kayo, nag-i-steam isang styrobox or saan nyo ilalagay ko, nag-tow kayo, okay, huwag nyo nalagay ng yellow. Don't put ice. Okay, why? Kasi ang tendency, pag naglagay kayo sa styrobox, nag-tow kayo doon, ang yellow matutunaw. Pag natunaw mo yung yellow, magtutubig. Pag nagtubig, lulubog ang product. Pag lulubog ang product, nagkakaroon ng molds or angal. As soon as possible na masukan na. Okay? So, pag natutuwa kayo, kaya nga kayo nagtutuwa eh. Tinatanggalan ng yellow, tapos lalagay nyo ng yellow. May gumawa sa amin ng franchising. So, pagka nilalagay sa to, nilalagay sa frozen, sa freezer na niya, styrobox, and they're going to put an ice, then they're going to put the products, para daw hindi mawala yung freshness. Hindi nila alam kung tunaw yun, lulubog ang products. Okay?
So we can avoid the spoilage by minimizing konti-konti lang ang pag-packaging. May tanong kayo lang? Yung sa print nila, Yes. advice nila siya na sinaba. No. Okay, the shelf life of the products, okay, will be 3 to 6 months. Ang products. Kapag frozen. Okay, how about when siomai, it takes 3 to 6 months if it is frozen. Okay, kung wala naman pa yung freezer, still the same 3 to 6 days. Hindi na siya manis. Okay? Kasi they cannot sustain the pressures of the products. Actually, kapag sa chiller lang natin sila nilagay, pa yung freezer. Ibang araw lang sila. Pero pag nasa frozen sila, nasa freezer talaga sila, it takes months. Ang shopo and shopo. Yung kaya magkakaroon Oo. pwede. Ano magtuto tayo? Chocolate, nakakaya niya rin yun. Oo. So, kung natin yung isa ko siya. Kung kaya kumuha kayo ng isang malinis na lalagyanan, or something na parang Hindi siya pwede sa akin. huwag mo sa chiller kasi nagkakaroon tayo. Oo. Kasi pag sa chiller, ang matagal ang towing ng chiller eh. Kasi malamig pa rin. Okay, kumuha na lang kayo ng isang Starbucks or na pwede kayo maglagay ng pwede kayo mag-tow. Okay, now, pag na-tow ang product, example, nag-tow kayo ng 1 to 2 hours, hindi naman nailagay lahat sa steamer. Okay, you can put back again sa freezer. Okay, kahit siomai. Okay, for example, nag-tow ko ng siomai, hindi ko naman nalalagay sa steamer, I can put it back again to the freezer. Kasi hindi naman nalalagay pa sa... Okay? 91 days. No, ang shelf life, pag nilabas natin 12 oras. Example, nag-go tayo, it takes 12 hours. May mag-ooperate ba ng 24 oras dito? So, kung halimbawa, hindi ko mag-1 day, 10 hours na. Okay, sir, hindi siya na steam. Pwede ba? Yes. Pwede ba? You can put back again. Closing na. Yes, pwede ba? Basta 12 oras. Hindi ka mo. Pero pag mga sisig, mga pork, sino pa mga products dito? Ano yung mga products ba? Aside from Pinoy pa. Burger, takes mga 2 months yan. Basta frozen. Okay? Okay, yung noodles, mga 1 month ang dry noodles. Pero pag nag-boil na ang dry noodles, it takes only 2 days. Okay? Yung yung boiled noodles na, yung ready to fry. Pero pag dry noodles pa siya, matagal pa yun. Okay? Sino pa mga products dito? Ang Red Bull. Ang Red Bull, mga 2 months nila. 1 to 2 months. Okay? Jack 6 months yan. Okay, pero ako I don't suggest kahit na-even the shop or the shop and the jacks. Kasi nakalagay sa amin dito 6 months. Kasi the perishable goods, kapag yan ay pinasok, I suggest you take only for 3 months. Okay, you took only for 3 months ha. Kasi why? Kasi kahit sabihin natin frozen na product, sometimes pag tumutulong ng mga 4 months yan, nagkakaroon na yun ng molds. Okay, pero grabe naman pag inigay na sila within 3 months. Sobra naman na yun. Okay, sobra na yun. Okay, sino dito? Okay, sino dito mga Pinoy pao? Mga noodles? Mami, I'm going to give a food tasting. Hindi aabot dyan. Hanggang dito lang. Dito lang. Bakit po kayo na-late, ma'am? Saan ba po kayo galing? Kabili nyo yun. Bakit na-late po, ma'am? Bakit po na-late? Traffic. Actually, late din ako, no? Alas ako naman 9:50 na yan. Okay lang yun, kasi pag ang Pilipino tinibay, talagang late. Okay? And then, mga Amerika, pag yan invite mo ng alas 9, exactly 9. Ang invite mo yan ng 9, 8:30 nandun na. Pero alam niyo po ba na may mas malala pa sa ating mga Pinoy? Alam niyo kung ano? Ano, Inchan. Ang Inchan, hindi talaga tumarating. Diba? Zero lang yan. Okay? Yes. So may mas malala ng Indian, naging dumating Indian. Okay? So all of the packaging, lahat ng packaging nyo will gagamitin sa operation, basta may logo sa amin yung pinukuha. For the noodles, the burger, the chops, all of the concept, lahat ng packaging, basta may logo sa amin kukunin. For example, the Pinoy Pao, may lalagay na siya dito, kasya Pinoy Pao sa amin. For the noodles, yung cups, may noodles cups, sa amin yung kukunin. Okay? Pero meron naman tayong mga pwedeng bilhin sa labas, for example, toothpick. Ang toothpick mahirap lagyan ng logo. So pwede na kayong bumili sa
labas. Okay, you can buy outside ng toothpicks, spoon and fork, mahirap na rin lagyan ng logo yan, pwede na kayo bumili sa labas. Chopstick, you're allowed to buy it outside. Okay? So, kung pwede kayong bumili, yung mga packaging na walang logo, paper tray, walang logo, you're allowed to buy it outside. Okay? Yung cups, pwede na rin kayo bumili sa labas. Okay? Yung cups ng sago, ha? Hindi ng noodles. Okay? Sino dito ang noodles? Noodles. Wow, madaming noodles. Ako, mami ako kung anong noodles pa. Okay, noodles. So, lahat kayo noodles, ha? For the dry noodles, ako, I love noodles. So, for the dry noodles, meron tayong dry noodles. Okay, you have to boil it for 5 to 7 minutes. Okay, yung dry noodles na yung binaboil siya ng 5 to 7 minutes kasi pinapry pa yan. Okay, tama? Ang kasama ng noodles sa bean sprout or toge. Diba? May kasama siya ng toge. Yung toge, ang shelf life ng toge, it takes only 2 to 3 days. Okay, 2 to 3 days lang po ang shelf life ng toge, so you're allowed to buy it outside ng toge. Okay, but if you insist sa amin bumili ng toge, it's okay. We give you munggo. Para pag-deliver sa inyo, toge na. Ay, joke na yan. Pwede kayo bumili sa labas. Sino dito ang burger? Burger. Okay, for the burger, basta yung meat product, yung patty, sa ating kukunin. Sa amin yan bibilin. Okay? But the buns, yung buns, pwede na kayong mag-canvas outside. Okay, you're allowed to buy it outside ng mga buns. Kung mas makakamura kayo sa labas, alam ko may mga buns na 18 pesos, yung 6 pieces na. So, pumapatak na ng 3 pesos each. Okay, kung mas makakamura ka na mas makakamura 250 lang isa, 15 pesos sa magalan, it's okay. So, love to you kung ano gagamitin yung buns. Basta yung patty sa amin. The dressing, pwede na rin kayo bumili sa labas. The cheese, pwede na rin kayo bumili sa labas. Kaya may available tayong mga cheese at mga dressing dito. Okay? Pwede na. Sino red bowl? Okay, red bowl. Okay, we have the meat, we have the side dish, we have the egg, we have the rice. Okay? So yung meat and the side dish sa amin yung bibili. Okay, but yung rice and egg, you're allowed to buy that. Okay? Pwede na kayo pumili sa labas. Kung gusto mo makatipid, NFA rice. NFA? Ano ba lasa doon? NFA. Walang lasa. Kung gusto mo na makatipid, yan sabi ko lang. Okay? So hindi naman lahat bread and butter ng company, so you're allowed to buy it out. Okay? Sino dito? Sir, yung sa Red Bull po, bali po yung lalagyan niya sa inyo rin po. Yes. Pero alam nyo, it depends on the market. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede kami mabigyan sa inyo. It depends on the market. Like yung sabi sa Tuban, yung franchise ko doon, I've been there last night. So ako pasok na Red Bull, Pinoy Pub. So when I see the area, it was para siyang night market. So may table sa labas. So the concept would be Red Bull. Sabi ko, parang baguhin mo ng concept ang concept ng Red Bull. You put existing plate. Kasi parang, ang ganda lang natin kasi parang kagabi mo night market ko lang. Tapos may system plate sila, they use sa system plate, they use sa CC, di ba? So yung pakuhin mo yung market ng products mo, pwede kang gumamit ng paper ng system plate kung gusto mo. Parang iba yung dating pag nakasisi. Kasi maganda yung market, maganda yung lugar. So parang substrate sa full table, then lahat sila puro food cart. Then yung table lahat sa labas. So baguhin mo yung concept mo, huwag puro styro, baguhin mo na plate. Okay? So you have to study, you have to be flexible kasi when it comes to business. Okay, you have to study kung ano ba yung magandang concept na nakikita mo. Kaya hindi naman masamang manggaye. Di ba? Hindi masaya. Okay? Sino dito yung mga renta na? Rent, how much one? 6,000, 6,500. Ano concept? Burger. 6,500 kasama ang tubig-tubig yan. Wala pa. So, kupalagay natin ng mga 1,500 ang tubig-tubig, di ba? Kasi 8,000. Ilan ang staff? Isa. Sige, example lang. Lagyan natin sa 200 per day yung staff. So, if you're going to 26 days operation, that's 5,200. So, 5,200 plus 8,000, that's 13,200 pesos. Okay? So your overhead expenses every month will be 13,200. Just to get your market quota every day, your profit for every day, you have to compute kasi your overhead expenses. So that's gonna be, for example, in 13,200, you have to then kailangan kumita ng 1,800 per day. That's break even. Okay? You try to compute it, 1,800 in 30 days. How much? That's 64,000. Magkano rin? 6,000. Magkano mo dito na? 50 plus.
but 70% of that will be your food cost. Okay? 70% medyo mataas yun. Okay? That's why sabi ko kasi you're allowed to buy it outside the mga products. Pwede kayo magkano sa labas. Now, that's 1,800 break even, kailangan mo kita at least 2.5. I suggest dagdagan mo kung malaki pa yung area. You maximize it. Okay? Maximize it. Sino ba rito may nakarenta? Magkano, sir? Wow! Ang mura saan? Hindi nga, 2,000 lang. Per month? Parang 20 lang ilan sa hindi ko gano'n sa araw. Wala lang, no? Wala pa. Mga 80 lang, no? 70. 70 per day. Okay, ano kasama? Kasama na doon? 2,000? Kasama na rin. Maganda-ganda na buwan nyo, sir. 2,000 kasama ng tubig at kuryente. So wala na. Ilan ang proof? Isa. O, sample din lagay natin sa 500. Nasa 200 lang din, ha? Sample lang. 5,2 plus 2,000, 7,2. Okay, ang kailangan mo lang at least 800 per day. Break even ka na. Pag tumakas ka na ng 1,500, kumita ka naman. 200 na 2,000 na. Pwede rin. Baka namulong tao doon siya, ha? Totoo? May tao doon? Okay. Okay, sino ba rin may renta na? Okay, sino naman dito walang renta? Huwag niyo ako sasagutin kasi wala pang location. Wala talagang renta. Okay, sino talaga totally walang rent? Kasi sa akin yung lugar, sa amin yun, sa tatay ko yun, sa ate ko yun. Okay, sino dito walang renta? Asan ka? Walang renta? Ikaw, sir? Wala ka pang renta. Wala kasing location pa, no? Oh, that's why. Sino dito walang renta? Totally. Lahat kayo mag-rent. Lahat kayo. Okay. Kasi based on our record natin, pag walang renta, walang benta. Pag walang rent, zero sales. Agree ba kayo doon? Ha? Usually, kung nag-renta, pumipili ka ng person. Pero, sometimes, the big advantage kung walang renta. Why? For example, wala akong renta, but I have a good establishment. Okay, wala akong renta, pero ang ganda ng establishment ko, I have the very fast ROI. Kasi based on our record, 30% nagagaling yan sa rent. Okay? So, mas advantage din minsan pag walang renta. Ako, baka sa bahay na lang kayo bumulos. Kung walang renta ron, ha? Wala namang market na. Oo, wala ka namang iniisip ng overhead. Totoo yun. Totoo. Okay? So, wala ng mga renta. Now, kapag nag-operate na kayo, when you start your operation, there's a lot of things kayong matutunan. May mga bagay-bagay kayong may experience. Sometimes, pabor sa inyo. Sometimes, it's against the policy of the company. Okay? Minsan, may mga bagay-bagay tayo na hindi ko naman kayo nakikita lahat. Of course, sa grabang dami nyo. May mga bagay kayong may experience na bawal sa kumpanya. I give you an example. For example, ang hawak mong constant noodles and the jocks. Example lang. Okay, noodles and jocks ang hawak mo. Your customer insists, ayoko ng ibang toppings. Ang gusto kong toppings ng noodles ko, squid balls. Sino noodles dito? Okay, this question is for you. For example, ang gusto ng customer niya, noodles, ang gusto niya is squid balls. Ano ang gagawin niyo? Ano, bibigyan niyo? Hindi, honestly, totoo. Be honest, tayo lang. Bibigyan niyo? Ha? Ha? Oo, 20, no? Tama yun. Sabi nga nila, bibigyan. Bibigyan mo, ma'am? Totoo? Hindi mo bibigyan? Kahit benta? Pero sayang. Hindi. So, ganito na lang gawin niyo kung nangyayari sa inyo mga bagay na against sa company's policy, tumingin ka sa kanan, tumingin sa kaliwa, tumingin ka sa taas. Sabi mo, Lord, ikaw lang ang nakakita. Hindi ko nakita yon. Pero joke lang yun. Actually, you can give them. Paano? And ito ang diskarte. Kasi some other franchise company o some other franchisee, sila mag-report sa inyo na, Ma'am, sir, bakit yan si Ma'am Ganto? Nagbebenta siya ng gano'n. Wala naman sa natin yun. Bakit sila nagbebenta ng ganito? Nangyayari yun. Actually, pinagpapadala pa nga sa akin ng mga picture through email na yung katabi nilang food cart, nagbebenta ng gano'n. Oh, well, hindi ko na mapakisin niya, baka maano pa yun sa pangasinan niya. Okay, ganito ang gawin natin.
Okay? For example, they insist, sabihin nila, gusto ko talaga ang toppings ng, ng noodles ko, squid balls. Yun talaga gusto ko eh. Diba? So you give them. Okay, bigyan mo sila. Bigyan mo siya ng plain noodles, bigyan mo siya ng squid balls, pag-iwalayin mo, ibigay mo sa kanya separate. So pag ginawa niya yan na magkapukol at pinaghalo niya, hindi mo na kasalanan, yung kasalanan na niya. Kasi, I gave you separate, pinaghalo niya, hindi ko kasalanan. Sabi nila, customers always right. Even if they are wrong, they are still right. So pag pinaghiwalay mo, binigay mo sa kanila. Pag may nag-report sa'yo, bakit sinong ganito nagbebenta? You can justify to us. Sir, hindi ko po pinagsama, binigay ko sa kanya ng magkapukol, pinaghalo na niya. Kasalanan niya, hindi ko kasalanan. Diba? Sayang ang benta. Okay? So like I said, when it comes to market, when it comes to business, you have to be flexible. You use ang marketing materials. What is the marketing materials? Start with it, flyers. You use a marketing strategy. What is the marketing strategy? Promo. Okay, paano ba tayo magpo-promo? For example, ikaw, meron kang Pinoy Pao, you have a siomai. The price of a siomai is 28. The price of a competitor is 25. How will you market your products? How will you market your products? Huh? Okay, you sell it for 25, I'm going to sell it for 30. Diba? Mas mataas ka pa, pero you give a free drinks. Okay? Magbigay kayo ng libreng drinks. You know how much the participation of the drinks? It's only 2 pesos. Di parang nilibre ka lang ng 2 piso. Diba? So you sell it for 30 pesos, parang nabawi mo lang yung nilibre, hindi pa rin libre, bawi mo pa rin yun eh. Kasi you sell it for 30 pesos with drinks. For siomai with drinks, 30 pesos. Okay, that's promotion. Okay, you know the secret of the drinks? Alam niyo po ba ano ang sikreto ng drinks? Ano? Ano ang sikreto? Yellow. Yellow. Bakit nyo alam? Hindi, honestly, bakit nyo alam? Yes, totoo yun. Bakit nyo alam? Kasi nangyayari sa inyo. Yun ang sikreto when it comes to products. Okay, di ba minsan pagkauna ka ng Jollibee, pagkatapos puro yellow, halos ka lahati? That's the secret. May mga sikreto kasi yun. Okay? So if ever you're going to give a free drinks, pero huwag naman lang yun, 8 ounce na nga, puro yellow pa. Huwag naman. Okay? You give them a promotion. Okay, regarding the promotion, I want you to start mataas. Okay, when you give a promotion to the people, for example, Pinoy Pao noodles, I'm going to sell my noodles in the shop with drinks for 60 pesos. At tingin nyo ba bawet? Hindi. Ito. Pwede na. For 60 pesos, I'm going to sell it for drinks, may siopaw, siomai, and drinks. I'm coming and you sell it for 70 pesos. Okay? That's the promotion. Okay, I want you to do some promotion mataas. Okay, why mataas? Bakit ko ba iniisip sa inyo mataas muna ng start? Huwag naman sobrang taas. Sabi ko mataas lang. Okay, why mataas? Kasi kung hindi na po mag-expect ang customer. Mababa. Of course, ganito kasi yan. When we do some promotion, for example, nag-start ako sa mataas at hindi siya nag-click. Pwede mo ibaba. Pero pag mababa ako nag-start ng promo, hindi nag-click, do you think balik taas? Hindi, dahil wala kang kikitain. Okay, you start your promotion. Pag kinagat ang promo mo sa taas, good. Pag hindi kinagat, you increase. Ibaba mo konti, decrease mo ng konti. Okay, ibaba mo ng konti. Konti lang, kung yung sobrang baba. For example, 70, kasi ibaba mo ng 65. Okay? Pag hindi nag-click konti, pa rin mabas. Hanggang 60 lang. Pag hindi pa rin nag-click, you change your promo. Okay? So, ganun lang ang promotion when it comes to marketing. Okay? So, regarding the SRP, bibigyan namin kayo ng SRP, suggested retail price of every product. Actually, pwede nyo siyang ibaba o pwede nyo siyang itaas. Okay, but before you do that, you give us a letter stating your reason bakit nyo po ibababa o itataas ang produkto. Okay, you give us a letter. For example, sabihin sa akin, sabaran yung franchise ko from Cebu. They call me, sir, bibenta ko lang po yung noodles ko for only 10 pesos. Okay, why? Because my neighbor cannot afford it. They want the product, they want to taste the product, but they cannot afford it. So they're going to sell it for only 10 pesos. Okay? Pwede yun. Pero mag-reduce sila ng price or mag-reduce sila ng serving. Mababa yung serving. Pero tumawag naman sa akin, taga-Ayala. Sabi niya, sir, nasa Pilatas ko po yung ano ko, yung price ko. Bakit? Kasi sabi niya sa Ayala, pag 20 pesos daw, marumi. So itataas ko siya ng 50.
is true. Totoo yun. Sa Ayala area, mayroong area dyan, especially sa Makati area, ang mga tao dyan ay in. Pag ibinibenta sa parties mababa, hindi binibili. Sino na pabila sa Makati? Di ba ma'am? Totoo hindi. Totoo yun. I used to work in Makati na nila po sa surrender kayo. Pag ng mga tao, pag 20 pesos food card, or 20 pesos ayaw bumili, ang iisip nila marumi. Yung sell it for mataas. Diba? Yung sell for 100 pesos. Si barbecue, yung banana kilo, benta mo 50 banana. Kaya mo sa mga tao doon. Social kasi doon. Okay, so may question pa kayo? Wala na. Ayun pala. Tanong ko sa iyo, nag-like. Binasa nila. Okay na. So, apologies to your food card. Ang kasama ng food card nyo, may kasamang part, equipment, and also a franchise kit. Okay, the franchise kit, nandun po yung setup and procedure how to make your products. Okay, nandun na po yan. Okay, what I have here is a training kit. Okay, this training kit, nandito po yung how to register the business, how to register the DTI, disregard the SEC, kung hindi naman kayong company. Okay, DTI, we have the barangay, the mayor, and the BIR. Okay, so nandito yung how to register the business. Yung dinidiscuss ko sa inyo kanina. And also, hindi ko lang siya babasaan lahat kasi binasa ko na lahat ba agad. And also, we have the Food Entrepreneur core values. We have 3 values. We have the quality, the services, and the cleanliness. Okay? And we have 2 types of customer, the external and the internal customers. Okay? So, receiving and storekeeping, number 1, wash hands. Number 2, check on entries, deliveries. Ito siya sabi ko sa inyo kanina. Upon delivery of your products, I give you 24 hours to double check the quality, the quantity, actual condition of the item and the cost. Kailangan yung produkto mag-reflect sa resibo. Okay? Kung ano nasa resibo, siya ang produkto. Okay? So let's go for the store policy. Storekeeping policies and procedure. Number 1, wash hands. Okay, proper hand washing should be exercised all the time. So number 2, off the floor, food items should not touch the ground. Okay, yung mga products nyo, huwag nyo ilalapag sa sahig to avoid contamination. Okay? There's a possible na pag nilalapag sa sahig, nakakontaminate. Okay? So, huwag nyo gagawin yan. And the PIPO. Okay, PIPO, are you familiar with the PIPO? First in, first out system. Okay? So, it's very easy kung ano unang ipinasok siya ng unang ilalabas. It's the same with the PEXPO. Alam niyo yung PEXPO? First to expire, first out. Okay? Para walang sila. So number 5, always store food according to their qualification. When you say qualification, for example, you have the 3 products, you have the siopaw, you have the siomai, you have the patty, you have the chest bracer. Okay, para pag nilagay ang standard na paglalagay, okay, kailangan dito ang siopaw, dito ang siomai, dito ang patty. Okay, huwag niyo po silang rambulin. Kahit nakatalikod kayo, alam niyo sa kayo luluto. Brother, pwede pa ko ba sabi sa guard yung product sample? Salamat. Okay? Kahit nakatalikod kayo, alam niyo saan kayo lulukot. Okay? And number 9, Lego, clean as you go. So let's go for the opening procedure. Okay, opening the store is a big step, welcoming the customer to come and buy. On your first day opening, I want you to do is the ocular inspection. I want you to ocular this. Check the condition of the card. This is a collapsible card. There's a possible na hindi tama ang paglalagay ng screw. There's possible na mag-collapse siya. Okay? So I want you to ocular inspection. Number 2, check if all locks are in place. Okay, double check it. So number 3, check if there are any sign or damage or vandalism done. So tignan niyo po mabuti, baka may nagagalit sa inyong kapitbahay. Okay, yung Pinoy po nyo, nilagay ng drawing o kung ano na pinilagay. Double check if baka may vandalism yan. Okay, number 4, open the store. So number 5, open the lights if necessary. Open the lights if necessary. Like I said kanina sa mga nauna, you can modify this, you can customize. Diba? You can put a cabinet, you can put light if you want. You can put a chandelier kung gusto niyo. Yes. Diba? You can put a disco light. O spotlight, basta walang stoplight. Okay? Baka matalasahan si kayo doon. So number 6, check cooking equipment. Number 7, clean cooking equipment. Number 8, okay, clean the cart. Okay, number 9, check the stocks, the inventory, the packaging. So tingnan nyo yung stocks nyo, yung packaging nyo, and the inventory.
Okay, baka mag-start kayo ng operation, wala kayong products. Okay, double check it. And this was very important. Number 10, check yourself in the mirror. Diba tama lang naman? I-double check yung mga sarili sa salamin. Are you ready to face the customer? And also, meron din tayo dito, display procedure. So let's go for your display procedure. Okay, number 1, wash hand properly. Okay, number 2, use a plastic gloves and clean tongue when displaying the food items. Never hold it with your bare hands. Okay, tell your crew, kapag naglalagyanan, huwag hahawakan. Kasi baka may mga kuya siomay, hindi isa-isa pang gano'n. Diba? Cute naman nun. Okay, never hold it with your bare hands. Use a plastic gloves or clean tongue. Okay? So number 3, standard display. Since we don't have a steamer, wala tayong actual steamer, I'm going to do a steamer na lang. Kaya, pagtawin ko na lang tayo kahit hindi ako marunong. Okay? So, for example, this is a steamer. Hindi ko bahay, Pagong bahay. Ay, saan yung marunong? So, for the steamer, we have a layer. We have the 4th layer. Okay, 3rd layer, 2nd layer, 1st layer. So we have 4 layers. So standard display when it comes to Pinoy Pao. Actually, bakit Pinoy Pao lang ang may standard display? Ay the other kasi wala namang standard display. Okay? Pero yung mga jacks, pwede kayo gumawa ng isang display case, may standard display na kaya lang pwede silang rambulin. Okay? For the Pinoy Pao kasi, hindi po pwede basta-basta. For example, the 4th layer lalagay mo tiny pao. Okay, dito siopaw. Okay, we have the siopaw. And we have the siomai. Okay, any idea? Bakit ko nilagay ko sa first layer ang siomai? Do you have any idea why I placed siomai on the first layer? Mas mainit na. Kasi ang siomai is made from pure pork. Ibig sabihin, pure pork. So once you steam a siomai, and how to place the siomai on the 4th layer, for example, nilagay ko yung siomai ko sa 4th layer. Siomai is made from pure pork. Once you steam it, tutulong ang mantika niyan. Pag tumulong ang mantika niyan, tutulungan ng siopaw mo, lalapsa yan. Okay? So kung pwede mong rambulin yung tatlo, huwag na ito. Okay? Always put the siomai on the first layer. Okay? So never allow the water base in the steamer got empty. For example, ang lalagay ng tubig natin 3/4. Okay, 3/4 talaga ang standard na water ng sa ilalim ng steamer. Always tell your crew, always double check the water basin. Never the steamer got empty. Kasi pag yan natuyuan at tuloy-tuloy nag-i-steam, there's possible pumutok ang steamer nyo. So tell your crew, always double check it. Kapag nauubusan ng tubig, pwede nyo dagdagan. Okay, double check it. So unplug the steamer when not in use. Kapag hindi ginagamit ang steamer at mainit naman siya, wala na naman siya sa customer, so pwede unplug. Okay? Pag naramdaman na ng crew nyo na medyo lumalamig na, plug. Okay? Pag mainit, unplug, unplug. Huwag yung paglaruan. Baka plug yung gawin niya, ha? Okay? So tell your crew, always double check it. Okay, make sure the steamer is properly grounded to prevent electric shock. Kapag na-receive nyo ang steamer nyo sa likod, may makikita kayong wire na maliit. Okay, yung wire na maliit na yun, that's the ground. What you have to do is to get another wire. Okay, kumuha kayo sa pang wire, pagdugtungin nyo sila. At kung may lupa sa area, itusok sa lupa. Okay, itusok sa lupa. Kung walang lupa sa area, ikabit sa tabi food card. Para sila makuryente ni kayo. Debilo lang. Kapag walang kung wala lang kayong empty bottle ng mineral water, sabi ng franchise, sir, may laman, kaya empty. Okay, empty bottle ng mineral water, ipasok nyo yung dulo. Okay? So, upon receiving of your equipment, ang ibibigay namin sa inyo, all of them, electric. Okay? Lahat na ibibigay namin sa inyo, di kuryente. All of them is electric equipment ang ibibigay namin sa inyo sa lahat ng concept. Now, if you want to convert, kung gusto nyo ipa-convert na ang griddle, ang teppanyaki, ang steamer into gas, mag-a-add lang po kayo. Okay, for example, I want to convert my steamer into gas steamer. Okay, all you have to do is to add 1,500 pesos kung gusto nyo ipa-convert into gas.
Okay, for the griddle, you have to add 2,000 pesos if you want to convert into gas. Okay? Basta, bigyan ko sa inyo yan, ha? May conversion tayo. Of course, kung meron kayong opening, meron kayong closing. Meron ba 24 hours? Meron? Meron pa lang, nagbabalak pa lang. Nagbabalak pa lang, 24 hours kayo. Okay, so wala kayong closing. Of course, kung may closing, at the end of the day, there are also certain procedure that the science staff must carry. Ito na yung lumalabas yung accomplished sales report. Sales report, cash on hand, physical inventory, ano pa, daily reconciliation, deposit slip. Okay? If ever you trash your crew, sabihin mo sa kanya, deposit na lang yung kita for the day. I-deposit sa account nyo, hindi sa account niya. Okay? So yung mga cooking equipment, cooking area, yung mga ilaw, okay, yung mga electric outlet, lock the store before leaving. Okay, double check all locks. Okay? So bago kayo umalis doon. And also, we have here a crew standard. This one is a crew standard operating procedure. Ito, I'm not going to elaborate all of this. Pwede nyo kung ituro sa mga staff nyo yung pag-handle ng crew. For example, yung number 1, hairnet. Hairnet should always be worn. Kailangan yan. Kasi baka pag naglalagas ang buhok ng crew nyo, there's possible pumunta sa pagkain niya. Okay? So yung number 2, yung mga lalaki, kailangan sports hair clean cut, clean shaven, kailangan sa mga guy. Sa mga babae naman, kailangan light makeup lang. Okay? Mga babae, light makeup lang. Baka nakakatakot ang makeup nyo, walang bumili sa inyo. Okay? No jewelries and other accessories allowed. When it comes to food industry, hindi not allowed talaga jewelries. Okay, bawal talaga yung mga jewelries like yung mga hikaw, yung mga singsing, yung mga bracelet, yung mga kwintas. They don't allow them. Okay? Bawal yun. Yun, yung mga fingernails are clean cut, short and polish, heavy perfume is not allowed also. Ito yung mga not to do, smoking. Okay, kung nagyoyosi ang staff nyo or crew nyo, tell your crew, don't smoke while on operation. Baka habang nagluluto ng noodles, pasubok kayo sigarilyo. Don't do that. Okay? Using obscene language, shouting, running horseplay, loitering, addressing the customer, ate and kuya. Don't address your customer, ate and kuya. Okay? You cannot please everybody. Kasi pag sinabi mo, ate, bakit kapatid pa kita? Diba? Or you call them, lolo, bakit? Ako ba kita? Mukha ba akong lolo? Diba? Don't call them ate and kuya, call them ma'am or sir lang. Okay, but if you know the profession of these people, you can call them the profession. For example, doc. Okay, engineer. Pwede, you can call them to that. Okay? And showing tardiness, slapping the customer, ignoring the customer. And ito lahat dyan, hindi mo na lang babasahin lahat. And also, I have here a handling customers complaint. Handling customers complaint, I'm sure all of you marunong kayo mag-handle ng customers complaint. Tama? Marunong ba kayo? How to handle a customers complaint? Paano? Idea, smile. Kapag ganda-ganda, smile ka lang. Pag nagwawala na, smile ka lang. Pag nagwawala, nagatawa ka lang. Ganon. Ha? Ha? Lalo may subject tawa mo, tawang aso, no? Meeting aso. Okay, handling customers very easy kasi nandito na kayo. So this was medyo madami. Kasi for me, handling customers, I always remember the 4-letter word, HEAR. When I say HEAR, hear them out. Hear them out, you have to know the problem. Empathize. You have to put yourself on someone's shoes. Okay? Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya. Okay? Apologize, then take action. Okay? So always remember the 4-letter word na yan. And also, meron ako dito sample inventory report. This sample inventory report is only a sample. It was indicated here, training kit. If you want the training kit, it was available at the information. 7 pages to have. So kung gusto nyo po nito, it was available at the information for only 10 pesos. 10 pesos per page. 70 pesos yan. Dito. Dito lang. So after this, we're going to show you how to assemble the food cart. Pakitaan namin kayo how to assemble. Ay, hindi ko na kung mag-assemble si Kuya Rico ngayon. And meron tayong crew training. Okay, may crew training tayo. Kung wala kayong mga kasamang staff and crew today, you can send them every Wednesday. Okay, it's Wednesday around 2 p.m. That's a crew training. Okay, we'll send them Wednesday 2 p.m. or Saturday 11 a.m. Okay,
So kung wala kayong makasamang staff today, you can send them every Wednesday and Saturday. Wednesday 2 and Saturday will be 11 a.m. Kapag hindi pa rin nila nakuha yung training, you can send them back again. Okay? So pag hindi pa rin nila nakuha, pabalikin nyo pa rin sila uli. Okay, pag hindi pa rin nila nakuha, you can send them for the entire 3 years of your contract. Kung gusto nyo. Okay? Kung gusto nyo lang naman. And after this, I'm going to give you a food tasting. Yun. Wala ba nang hindi? Basta walang free drinks to. After this, I'm going to give you a food tasting. Kasi yung training yung sample products. Okay, after this, I'm going to give you a food tasting, a fruit training and a food tasting. But reminders to everybody, okay, you won't be allowed to taste kung ano po ang concept. Okay, if you're going to taste another concept, we will just franchise you. Okay, ayos na ba yan? Yes naman kayo. Okay lang yan, kung nabigyan ko ito, talaga lang kayo practice. Hindi, nasa inyo, ito yung lang kahit natikman nyo. Nasa sa inyo. Okay, may tanong kayo. Sino yung mga question? Sige na, yun yung nasa question na. Dahil kasi yung sa amin ng media ko, kung daw sa 1.1, franchise ba, pero yung part, kami hindi yung Equipment. Yes. bali yung part yung sa mga kautal. Yes! That's yung sasabi ko sa inyo. The Bible take was advantage. Advantage yun eh. Like I said, hindi naman yung part ang binayaran na sa amin doon eh. Yun eh. Sabihin mo na libre yung take one pay, no equipment niya. But the important is nandun yung system. Diba? So doon yung advantage pa rin. Kasi kung Pinoy po ako, the break was the take one pay will be noodles. Still, I can order sa ordering section ng noodles. Pwede pa rin. Okay? So may buy one take mo pa ba dito aside kay sir? Buy one take mo ka pa? Tagal na. March? March? Wala. Buti mo sila alam nila. May budget ng March ba? Sino may sabi nun? Agent na naman. Ano sir? Sir, di ba sabi niyo, pag gusto kong mag-tax or magbabago ng prices, gagawa ko pang Yes, and you're going to give me your new prices. Sir, kanino ko i-address yun? Sa amin. Kahit sa akin na lang, pwede naman. Ha? Ay, hindi mo kilala sa akin. Nelson. That's my name. Okay? Wala! Last January 19 ang last. Wednesday? Last week? Sino nagkasgas sa'yo? Parang kinakabahan ako Let me see. Ako loud? Paano transfer ko sa'yo? May pinili sa'yo? Sino ang mahindi mo? Jason? Sino yun? Hindi ako problema nito eh. Ito, this one. Si Rosalie, babae ko problema. Ay, double check mamaya ha. Tawa naman ako, February 21 by 1 day 1. Last week na niya, saan yung agent niya? What? Hindi ko alam kung meron silang approval from the management kasi from the CEO. I double check kung may approval sila. Ha? Sabi ko niya, 15 steps na daw. Limited na. Limited na yun. 15 months sa sagay ko, pero kung mga limited. Yung sabihin daw nila dyan, meron mga 15 steps na. Ano, double check mamaya ha? Para sa akin. Kasi wala ako sabi. Sino bumili ba? Saan kaya nung mga resibo? Sino ang agent niyo? Ngayon na kayo ipasok na may araw. Nel, alam niyo Nel? Ay, hindi ko ba yung 2-in-1? Magkano ba niya mo? Hindi ba yung 2-in-1 yan? Pero
buy one take one take out po ng meron. Sa'yo? Dalawang ganyan sa'yo? Dalawa 2 in 1? Double check it mamaya. Double check. Okay? Hindi ko alam ah. Sir, pinatulong ko na siya ng picture. May witness pa rin para sa ito. Sabi ko nga po sa kanya, pag nagkaroon ka natin para sigurado. Double check mamaya ha. Titignan ko muna ha. Patay sa kanya pag hindi na dito. Hindi ko alam kung may agreement pa sila ng ano. Oo nga no, February 21. Okay, I'm going to show you a sample product. Okay, so ito yung mga ginagamit namin na sauce. So we have 2 kinds of sauce. Okay, 2 kinds of sauce. We have the powder, we have the liquid. Okay, the sauce like this one. Okay, so 15 pa siya. O, mga 2 weeks na yun. Okay, like this one, March 15 ang kanyang expiration. Kapag kumuha kayo sa amin ito, deliver namin sa inyo ng March 14. 1 day na lang expired na. Hindi, joke lang. Deal lang. This one is the powder. The powder will be 1 year.